Malaki ang ginampanang papel ni Faye, sa pagtakas ko noong nakalipas na 3 taon. Dahil sa tulong niya, ay walang naging ideya si Isagani sa binabalak naming paglisan namin noon ni Brantley. Kahit na madalas ko siyang napapagalitan at binubuntungan ng galit noon, ay di hamak na itinuring ko siya hindi bilang alalay, kundi isa sa mga taong malapit sa loob ko. Ganon na lang din ang pasasalamat ko, na hindi niya kinendona ang ginawang kasalanan ni Isagani, at hindi na siya nagsusumbong sa lalaking yun. Pero ngayon, para marinig ko ang mga salitang patay na siya, mula mismo sa labi ni Isagani, ay tila nilalamutak ang puso ko. Nagbabadyang tumulo ang mga luha ko, sa malaking posibilidad na wala na talaga siya. She's innocent. Masyado pa siyang bata. She didn't deserve to go through the lengths of my bad ex-husband's madness. Sa kahit anong anggulo ko tingnan, ay hindi wala akong nakikita mali niyang ginawa. Wala siyang kasalanan. Paano nasisikmura ni Isagani ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng yun? Batid kong sa pera at kayamanang meron siya, ay madali lang sa kanya ang kumitil ng buhay. Nang hindi yun pinagbabayaran sa bilangguan. Pero para isiping gagawin talaga niya ang bagay na yun, dahil lang sa sariling kagustuhan. Masama. Isa siyang masama. Bilasan mo na ang paghuhugas ng pinggan, at hiwain mo ang manok na to. Bulyo na utos ni Manang Oprah sa akin, ang matandang kusinira na matagal nang nagtatrabaho kay Isagani. Bumalik ako sa realidad, hindi siya tinugunan, at sa halip ay tinapos na ang pagbabanlo sa mga kutsara at tinidor. Uuwi si Sir Isagani maya-mayang gabi, at dito siya maghahapunan, kaya wag kang kukupad-kupad dahil pagod yun sa trabaho, mainit ang ulo. Ikaw ba naman mag-overtime sa trabaho ng halos 1 linggo eh? Halos sa opisina na siya natutulog, dagdag pa niya. Sa opisina natutulog, o sa mga babae niya. I'm 100% sure, he's doing different women every night, the kind of overwork he has been doing this week. Sa nakalipas na linggo, ay 1-2 beses ko lang siya nakita, magmula nang makausap ko siya tungkol kay Faye. Dahil sa takot ko sa sinabi niya, ay wala rin akong naging tugon. Kaya nakakahinga pa ako ng maluwag, nang malamang hindi siya umuwi sa loob ng mansyon. Samantalang wala pa ring kapahingahan ang pagtatrabaho ko, dahil sa mga palagiang utos ng kung sino-sinong katulong, at mas nangunguna pa si Davina, kumpara kay Panying sa mapang utos. Ginagaya na rin ang paraan niya ng pagtrato sa akin ng iba pang mga trabahante, at pakiramdam ko'y pinagkakaisahan na nila ako. Subalit imbes na sayangin ko ang oras sa pakikipagbangayan, at pakikipag-away sa kanila, ay mas pipiliin ko na lamang sundin sila kaagad. Kaysa naman pagtulungan nila ako, at sa huli ako lagi ang may kasalanan, mas bibigat lamang ang trabahong ipapataw nila sa akin, at ako lang din ang mas mahihirapan. Oh, halu-haluin mo tong chicken curry, babalik agad ako. Muling utos ni Manang Oprah. Agad akong nakakilos para palitan siya sa paghahalo, nang makaalis siya ng kusina. Ako na lamang ang naiwan sa loob ng dirty kitchen. Ang ibang mga kusinira, ay natapos na magluto ng iba't ibang putahe, kung kaya't nagsilabasan na sila. Isa lamang sa mga uulamin ni Isagani ang chicken curry mamaya. Mariin kong nakagat ang ibaba kong labi. Nag-aalinlangan akong kumuha ng maliit na bote ng durog-durog na paminta, saka binuhos ang halos kalahati niyon sa chicken curry. Kabado kong hinalo-halo ang ulam, nang sa gayon ay hindi iyon mahalata. Pinagpawisan at nanlamig ang mga kamay ko, sa matagumpay na ginawa. Muli kong sinunod ang tumatakbo sa isip ko. Dinuraan ko ang pagkain, at agad din iyong hinalo. Subalit nang hindi pa bumabalik si Oprah, ay hindi ako nakontento sa ginagawa. Nagdagdag ako ng mga kung ano-anong sangkap na mahahawakan ko. Kinabahan ako ng mag-iba ng kulay ang chicken curry, mas naging dark. Kaya naman nagdagdag na lamang ako ng tubig para bumalik sa dati. Bagaman hindi na yun kasing lapot, at kasing sarap tingnan ngayon kumpara kanina. Nandyan na si Sir Isagani. Nagulantang ako nang sumigaw si Panying mula sa labas ng dirty kitchen, kung saan ako naroroon. Tinalikuran ko ang pagkain, at nagkunwaring pinupunasan ang lamesa. Maya-maya lang ay pumasok na si Panying, kasama ng ibang mga kusinira, para ilabas ang mga pagkain at ibalandres sa dining room. Ano ba? Okay na ba tong chicken curry? Binalingan ako ng isang maid, na may edad para itanong yun.
Napapalunok akong tumango. Opo, luto na yan. Oh, edi ano pang hinihintay mo? Patayin mo na tong kalan, at ilipat yan sa tray. Shushanga-shanga. Nabigla ako sa pagmamaldita niya. Kakatawa na all around ang trabaho ko sa mansyong to, habang sila ay may nakadesignated lang na gawin. Wala akong imik na sinunod ang iniutos niya. Nang mapagtagumpayan, ay inilapag ko ang ulam sa lamesa, para masama sa paglabas ng ibang mga maid. Pero muli akong napansin, ng may edad na babaeng yun. Wala ka bang common sense? Sa tingin mo kusang maglalakad yang chicken curry, papunta sa dining room. Kumilos ka at gawin yun. Simpleng bagay, kinatatamaran. Gusto kong mapasigaw sa loob-loob ko. Why do I have to serve food to that man? May impit na sigaw ko paring sinunod ang utos. Gamit-gamit ang kitchen mittens, ay binuhat ko ang bagong luto na chicken curry papunta sa dining room. Ganon na lang ang kaba sa dibdib ko, nang masalubong ang paningin ni Isagani. Nakatingin na siya kaagad sa gawi ko. Mukha siyang pagod, animoy hindi natulog ng isang linggo. Kahit na natural ang pagiging gandang lalaki niyan, ay di niyon matatakpan ang itsura niya ngayon. Ang dining table ay iba ang disenyo ngayon, kumpara sa huling pagkakatanda ko. Kung dati ay may haba itong 3 metro, at maraming bakanteng upuan, ngayon naman ay 4 na upuan na lamang ang meron. Pinagkakasya din ang mga putahe sa liit ng espasyo ng lamesa. Subalit ang main dish ata, ay itong chicken curry na hawak ko. Ilagay mo yan dito sa sentro, pasiring utos ni Panying sakin na mabilis kong sinunod. Mula sa sulok ng mga mata ko, ay nakita ko si Isagani na nakatitig sa ulam na yon. Did you cook it? Maging ang boses niya ay pagod, kung kaya't mas nakakatakot pakinggan. Bahagya akong napaintag, na natiling nakayuko sa kinatatayuan. Hindi. Is that so? Si Manang Oprah pa rin syempre ang main cook natin dito Sir Isagani. Siya ang nagluto niyan, masiglang ngunit magalang na pagsasalita ni Panying. Kain na ho kayo, at magpahinga pagkatapos. Halatang kailangan nyo ng mahabang tulog. Matunag akong napalunok. Nang iangat ni Isagani ang kutsara niya, ay mabilis akong nakatalikod, para lisanin ang lugar na yon. Good luck. Magsuka ka sana. Did I tell you to leave? Nanigas ako ng taasan ni Isagani ang tono ng boses niya, batid kung ako ang kinakausap. Mariin akong napapikit ng mga mata, at dahan-dahan siyang nilingon. Napakalalim ng paraan ng pagtitig niya sa akin. Sit down. Puno man ng pagtataka, ay unti-unti akong umupo sa semento, habang nakatingin sa kanya, binabalutan ng kaba. Agad na nagsalubong ang kilay niya. What are you doing? You sit down here in front of me. Show nga ka ba? Tinuturo niya ang katapat niyang upuan. I'm screwed. Did he already see through me? Bakit? I refused to stand up. Because I said so. Sinaman niya na ako ng tingin, nauubusan ng pasensya. Ano ba yan Alexa? Umayos kang ang babae ka. Pagalit na sigaw ni Panying sa akin. Napipilitan akong tumayo, at sinunod na lamang si Isagani. Naupo ako sa katapat niyang upuan ng tahimik. Walang emosyon niyang pinasadahan ng tingin ng chicken curry. Eat, and let's see how the poison will take effect. Nanlaki ang mga mata kong sinalubong ang paningin niya. Narinig ko rin ang pagsinghap ng hangin ni Panying sa gilid, dala ng gulat. I mean, I hated him to the earth's core, the same goes with Brantley. Pero hindi ako nang aano ng tao. Anong akala mo? Magkapareho tayo, na nang aano na lang ng tao ng basta-basta. Hindi makapaniwala at sarkastiko kung tanong sa kanya. I don't hurt without a reason. And you have tons of reasons to finish me. Yet we are the same. Nang gagalaiti kong honest. I am not like, kaya wag mo kong itulad sayo. Isa kang masama. Alexa, galit na sumingit ang boses ni Panying. Talaga naman. Sinenyasan siya ni Isagani na tumigil. All of you, leave us. Close the door and step a few kilometers away. Dismiss now. May pagtataka man sa utos niya, ay walang nagawa ang mga katulong. Maging si Panying. Sinarado niya ang pintuan sa dining room, at nanag ang katahimikan. If what you're saying is true, then prove it. Walang bakas na galit o anumang ekspresyon sa mukha niya.
Sobrang lamig at lalim ng mga mata niya, kung makatingin sa akin. I gritted my teeth and looked down at the chicken curry that I had spit on, and messed with the ingredients. Go on, fukaw niya pa. Tinaas ko ang kamay ko at kinuha ang kutsara. Okay lang, laway ko naman to, at nakakayanan kong ang kumain ng maduming tinapay, ito pa kaya. Diretso kong binungal ang ulam gamit ang kutsara, at sinubo yun sa kanilunok ng hindi nilalasap. Agad akong nasamid, nang malasahan ang paminta, at kung anong maanghang. Kumuha agad ako ng tubig, saka ilang beses napaubo. How disgusting, singhal pa niya. Nilabas niya ang kanyang cellphone, at pinadulas sa table hanggang sa huminto sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko, nang makitang nagpi-play ang isang video, kung saan hinahaluan ko ng kung ano-anong sangkap ang chicken curry. I forgot to tell you, that I have surveillance cameras, all over my territory. One wrong move, and you'll get exposed. Nanindig ang balahibo ko, nang tumayo siya at mabilis na nakalapit sa aking harapan. I see that you gained some flesh while I'm out, his face darkened. You knew well how to play me, mapakla akong natawa. But master, you're not the only one. Naramdaman kong natigilan siya ng ilang segundo. Matunag akong napalunok. May kung anong pait ang namuo sa dibdib ko. Now I understand why I can't help myself from provoking him. It's because I want to hurt him, even though I know it's impossible. But I can see how I can damage his ego as a man. Nararamdaman kong gusto niyang angkinan ng buo ang katawan ko, na batid kong noon pa man ay kinababaliwan na niya. He can easily have my body whenever he wants. He can own it. He can devour it however he wants. And he can even take away the little dignity I have left for myself. But that doesn't mean, I didn't have the choice to ruin his desire. Hindi ibig sabihin na nakuha na niya ang katawan ko, ay wala na akong gagawin, at hahayaan siya lang ang maging masaya. He knew me well, but I knew him well too. Hindi niya gustong may ibang tao ang nakakatapak sa teritoryo niya. Sinong mag-aakala na pwede kong magamit ang katauhan ni Brantley sa isipan niya, para tapakan ang pagkatao niya? Kahit na ako ang mahihirapan sa gagawin ko, masasabi kong sulit iyon. My life is hard as it is whatever I do anyway. Batid kong pahihirapan niya ako ng matagal, bago ako maisipang tapusin. Bago yun mangyari, kapiling ko na ang anak ko, at malayo sa kanya. That Brantley Maxwell. Kumagat siya sa kasinungalingan kong yun. Is he any better than me? You're almost better than him. Almost. I emphasized. Is that so? Palihim kong napigil ang aking hininga, nang marinig ko ang pagtanggal niya ng kanyang sinturon. Anong nangyayari sa'yo, bakit mas kumyupad ka sa pagkilos? Ang dami pang mga tela ang kailangan ng malaban. Anas ni Davina, habang pinapanood akong magpasok ng mga kurtina sa loob ng washing machine. Kung tumutulong ka, edi sana mas napapadali ang trabaho natin dito, walang alinlangan kong tugon. Ay pasalamat ka nga, at kahit papaano tinuturo ko sa'yo ang dapat gawin, no? Kung hindi ko lang iniisip ang kapakanan ni Sir Isagani, ay hahayaan kitang manggapa mag-isa mo. Pero dahil sa ginawa mo sa pagkain niya kahapon, tingnan na lang natin kung makakalusot ka pa. Kung bakit ba kasi hindi na lang siya palayasin ni Sir? Kunot noo. At nakapamaywang na pagsasalita ni Baby, habang may buhat-buhat sa basket. Oy, wala kang karapatan questionin si Sir Isagani ah. Hindi madali sa kanyang kupkupon yang bruhang yan, matapos ng ginawa niya. Pasalamat na lang si Alexa na binigyan pa siya ng lugar dito sa mansyon. Hinayaan ko silang magtsismisan, at paniwalaan ang opinyon ng isa't isa, nang walang kaalam-alam sa katotohanan. Mabigat ang katawan ko ngayon, dala ng pagod sa nangyari kagabi, kaya naman mabagal din ang pagkilos ko sa trabaho. Ayaw ko nang balikan pa sa alaala ko ang ginawang kahalayan ni Isagani sa katawan ko kagabi. Matapos kong paikutan ang washing machine, ay binuhat ko ang basket na may mga bagong labadang tela, para sana iyon ay isampe sa labas. Subalit sa kung anong dahilan, ay hindi ako pinadaan ni Baby palabas ng laundry room. Bago ka magsampay, aniya.
Sabihin mo nga pala muna samin kung anong nangyari sa'yo ni Sir Isagani sa dining room. Talaga bang tinangka mo siyang lasunin? At kung ganon, bakit hindi ka pa niya pinapalayas? Oo nga naman. Napapaisip na asel ni Davina, saka magkasalubong ang kilay akong pinaharap sa kanya. Dapat may nakapataw na sa iyong parusa Kilala ko si Sir Isagani, malaki ang galit niya sa iyo, at hindi siya yung tipo ng among walang ginagawang aksyon, laban sa ginawa mo. Napablangko ako ng ekspresyon sa mukha. Pinarusahan na niya ako, okay. Sabay na nalukot ang mga mukha nila. Di ano nga ang ginawa sa'yo? Bakit buhay ka pa rito sa loob ng mansyon? Naiirita at nauubusang pasensyang tanong ni Baby. Wala ako sa mood na makipagbangayan. Gusto ko na lang matapos ang trabaho ngayong araw, gamabi at nang makatulog na ako ng mapayapa. Matunag kong binaba sa semento ang basket. Maingat kong tinanggal ang 3 butones ng aking maid dress, marahil nag-iisa na lang iyon ngayon, matapos sirain ni Isagani ang isa kagabi. Anong? Walang hiya-hiya kong pinakita sa kanila, ang mga markang iniwan ni Isagani sa leeg at dibdib ko. Ganon na lang ang panlalaki ng mga mata nila, nang mapagtanto agad ang pinagmulan yun. Mapakla akong napatawa ng sarkastiko. Mas marami pa sa ibaba kong katawan, baka gusto nyo ring makita. Malandi ka talaga. Ako naman ang nagulat sa buwelta ni Davina, lalo na at mabilis na nakadapo ang palad niya sa pisngi ko. Ginagamit mo yang katawan mo para maakit si Sir Isagani. Kaladkaring babae, wala kang kahihiyan. Kaya naman pala ang taka ako, kung ba't hindi ka pa napapalayas ngayon. Paano mo nagagawang linlangan si Sir? Tingnan mo nga yang katawan mo. Kadiri. Ang kati-kati mo, higad. Nilunok ko ang mga sinabi nila, at walang naging imek. Sa tuwing gumagawa sila ng eksena, at papatulan ko ay sa huli ako lang din ang miiipit at kawawa. Nakatanggap ako ng malulupit na mga salita, sapok sa ulo, sampal, at paghila sa aking buhok, bago nila ako tuluyang pinagsawaan. Malakas akong napabuntong hininga, bago inayos ang aking sarili. Nanatili muna ako sa loob ng silid ng halos 20 minutos, sinisigurong nakalayo na sila ng ilang kilometro. Akma na sana akong hahakbang palabas dala ang basket, nang may tumunog na ringtone, na sigurado akong nagmula sa isang cellphone. Kumabog ang dibdib ko, nang may makitang cellphone sa ibabaw ng isang hindi gumaganang washing machine, kung saan malapit si Baby nakatayo kanina. Nanginginig ang mga paa kong lumapit doon, at may nanlalamig na mga kamay iyong kinuha. Sa loob ng 3 taon, ngayon na lang ulit ako halos nakahawak ng cellphone. Bumilis ang paghinga ko sa matinding kaba. Dali-dali ko yung pinower off, upang hindi magingay, saka mabilis na pinasok sa loob ng aking bulsa, na animoy baguhang magnanakaw. Sunod-sunod akong napalunok. Batid kong namumutla na ang buo kong mukha ngayon. Matagal na akong sumuko sa ideya na makakahawak pa ulit ako ng cellphone, dahil sa takot na mahuli ni Brantley, at mabantong na naman sa anak ko ang pagmamalupit niya. Pero ngayong malayo si Brantley at Isagani sa anak ko, bakit hindi man lang sumagi sa isipan ko ang pumuslit ng cellphone, at nang makontak si Hale Anna. Ano pang ginagawa mo dyan? Tinatakasan mo ang trabaho. Halos manindig ang balahibo ko sa takot, nang sumulpot sa pintuan si Eza, isa sa mga kasamahan nila Davina. Siya ang pinakamaliit sa 4, at ang isa naman ay si Nicole, na parang kanang kamay na ni Panying, kung kaya't madalas nilang hindi kasama. Tumuloy sa pagpasok si Eza, na may nanghihinalang paraan ng pagtitig sa akin. Mababa ko siyang tiningnan. Kaagad na binura ang anumang emosyon sa mukha ko. Kakapalit ko lang ng mga tela sa washing machine, at isasampay ko na itong mga bagong labada. Baliwalang saad ko. Bago pa siya makatugon, ay nakaalis na ako sa silid. Hindi ako napakali sa loob-loob ko, sa tuwing sinusunod ang mga utos nila Panying dala ng nerbiyos. Anumang oras ay mamamalayan na ni Baby, na nawawala ang cellphone niya, subalit hindi ko pa iyon nagagamit o nalalabas man lang mula sa bulsa ko. Wala akong bakanteng oras. Kahit saang lugar ako magpunta, ay maraming katulong ang nagsisikalat. Makita lang nila ako, ay kaagad na nila akong uutusan. Malapit nang umuwi si Sir Isagani. Yung hapunan, ihanda nyo na sa dining room. At wag na wag ninyong palalapitan si Alexa sa mga pagkain
Nagbabantang sigaw ni Panying mula sa malayo. Napangiwi ang labi ko. Tuloy ay pinagtulakan ako ng mga katulong palayo sa kanila, pilit na pinapatabi, na animo talaga'y makakahanap ako ng tiyempo, na makapaglagay ng lason sa mga pagkain. Pero dahil sa ginagawa nilang iyon, ay nagkaroon ako ng oportunidad na mapag-isa sa wakas. Nagtungo ako sa likod ng mansyon, kung nasaan ang tapunan ng mga basura. Nagpalingga-lingga pa ako ng tingin sa paligid kung may tao, at guminhawa naman ang loob ko, nang masigurong ako lang ang naroon sa lugar. Nilabas ko ang cellphone ni baby mula sa aking bulsa, saka iyon binuhay. Abot-abot ang kaba sa dibdib ko. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Kailangan kong makontak si Hail Ana, at makumusta ang lagay ng anak ko. Hindi ko inintindi ang password, marahil ay may emergency call naman. Hindi ko kinakalimutan ang contact number ni Hail Ana, na siyang pinagkatiwala ko sa anak ko. Isa siyang dalagang OFW sa bansang iyon, na nakakakilala sa akin bilang isang actress sa Pilipinas, at kalaunay naging kaibigan ko. Hello, sino to? Ang puso ko ay lamambat ng husto, nang marinig ang boses niya sa kabilang linya. Mabilis na nangilid ang mga luha sa dalawa kong mata at napahikbi. Ako to si Alexa. Ilang segundo siyang nawala ng imak, bago ko narinig ang pag-iyak niya. Buhay ka. O salamat sa Diyos, buhay ka Alexa. Salamat. Nasaan ka na? Ano nang nangyari sa'yo? Nasa mabuti ka bang lagay? Bamaha ng katanungan ang naging reaksyon niya, sa kabila ng pagsinghot-singgot niya dala ng pag-iyak. Huwag mo kong alalahanin. Ligtas ako sa ngayon. Nakakuha ako ng cellphone, kaya kita natawagan. Pero baka hindi to magtagal dahil kaaway ko ang may-ari. Puno ng panginginig at taranta ang boses ko. Si Dushel, kumusta ang anak ko? Pwede ko bang marinig ang boses niya? Nasa mabuting lagay naman siya, di ba? Nandito siya. Batid kong natatarante din siya sa kabilang linya. Dozzy, nandito si mama mo. Mama, salita ka rito. Mama, bumuhos ang luha ko. Nagpatikip ako sa aking bibig, upang pigilan ang mapahagulgol. Narinig ko ang maliit niyang tinig na nagpakirot sa puso ko. Maya-maya lang ay unti-unti ko nang narinig ang paggawa niya. Mama, where's mama? Alexa, parinig mo ang boses mo. Miss na miss ka na ni Duzil. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak kahit anong gawin ko. Hindi parent siya nakakabawi sa sakit niya, kailangan ka na niya Alexa, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Dushel, pilit kong kinlaro ang boses ko. Pigil na pigil sa pag-iyak. Mama's here. Can you hear me baby? Listen to it, Dozzy, Mama's here. Udyok ni Hal, pinapatahan si Dushel. Where? Can't see her. I'm here baby. Dushel, Mama's here, and she misses you so much. Pilit kong siniyahan ang tono ng aking boses. Doon ko lamang narinig ang pagtigil ng iyak niya. Mama, halos mabingi ako sa sigaw niya sa cellphone. Subalit labis akong napatawa, kahit papatuloy na nagsisipagbagsakan ang mga luha ko. Kakaibang saya ang bumugso sa damdamin ko. Pakiramdam ko ay lahat ng pagod at sakit ng katawan ko, ay nawala na parang isang mahika. Yes, I'm here baby, I love you. I love you so much. And miss you so much baby. Mama, are you abandoning me? Why aren't you picking me up? Do you hate me? What? Parang gustong bumigay ng mga tuhod ko, no? Why are you saying that? Where did you get that idea? I promised you that I'll come back, right? Babalik ako mahal, babalik ako kahit anong mangyari, dahil mahal na mahal kita. I will never abandon you. Alexa, nasa kanya nga ang cellphone ko. Nanigas ako sa kinatatayuan. Automatiko kong nababa ang cellphone, at napalingon sa pinanggalingan ng boses. Para akong nakakita ng multo, nang makita si Panying, Baby, at Davina. At higit sa lahat, sa kanilang likuran ay ang napakadilim na anino ni Isagani.